Snow na naman guys. Yan. Nasa Kingston, Ontario po tayo. Ito yung view namin. Yan. Ito yung aking asawa. Aking pinakamagandang asawa. So, bagong gising pa po tayo. Yan. Buhok ko parang ano pa. Yan. So, January 13 tayo ngayon guys. First vlog namin. Nakapag-decide kami mag-vlog para ma-share namin sa inyo ang mga experiences namin dito sa Canada. Babe. From study permit to PR, how we get our PR status, License to our nursing. nursing license. So, stay tuned guys! Okay. So, magluluto tayo ng chicken hinalang. Ginataang manok na may sili. Yun. Ito yun. So, ito yung mga ingredients niya. Alright, ito na ating chicken hinalang. Yun. Pinapaluto ko muna siya para mabilis lang mamaya. Kasi i-set aside ko muna to. And then sisimulan ko ng pag-isa ng mga ingredients. Yun. Hello babe. I'm just lying pretty here, waiting for my husband finish his cooking. Okay. Oh dear. Just relax there babe. Yeah, Okay. thank you so much, my dear husband. Alright. So, may sikreto pa pala kami sa masarap na luto namin. Takpan ko lang muna yung brand para hindi makita. Ayan. Alam niyo naman ata kung ano yun. Tago na lang natin sa pangalang Abracadabra. Yun. Baka naman. So ayan guys. Nilagyan pala natin ng ng spinach kasi sa originally papaya sana or yung sayote. Pero hindi kami nakabili. At ang available namin dito is spinach or sa Pinas pa is yung water spinach, yun yung kangkong. So wala naman tayong kangkong dito sa Canada. Spinach na lang. Hello guys, so hindi po namin may continue yung vlog kasi papunta po kaming work tsaka late na po kami. So, Always na lang po kami late. later na lang, okay? See you later guys! Ayan guys, so naisipan na lang namin mag-vlog sa loob ng car. Kasi late na kami sa work. Yun na nga. So, ang pag-usapan po natin ngayon is
Hindi po yung actual process ng pagpunta namin dito sa Canada, kundi ano lang, konting ano ba, highlights lang, overview sa ano namin, sa Pag-move namin dito sa Canada, ever since sa Pilipinas pa po kami. we really wanted na pumunta dito sa Canada. Tapos, Ever since nung, ilan ba, 13 years ago? 13 years ago, yeah. Kasi 16 years na po kaming magkasama. Third year high school. Fourth year. Third year high school. Fourth year ba? Fourth year pala, fourth year high school. College pa po kami. Wala nang tubig. Wala nang tubig ang ano namin. Ang tawag ito. Wiper fluid na ubusan. Pag-graduate po namin ng ng nursing. So naiplano na po namin lahat-lahat. Ang plano po sana namin is mag-Canada. Yun nga, mag-settle dito sa Canada. Kaso wala pa po kaming maipong pera. Kaya naisipan naming mag-Singapore muna. Or mga ibang bansa. Tsaka napili namin yung Singapore. So, doon kami muna sa Singapore. Nag-apply kami 2017. Nauna po si Mafe. Tapos, sumunod ako 2019. COVID time. Yun nga, so, hindi kami nakauwi kasi nga COVID. Kaya yun, nakapag-ipon naman kami papunta dito sa Canada. Yun nga, original plan talaga namin is mag-express entry, kaso yun, nung time na yun wala kaming pera. Tsaka nung 2022 tawag nito, naisipan namin mag-student kasi may opportunity. So, yun nga, pinakamabilis na process is Student visa. Student visa. 2022, yun yung pinakamabilis na year na mag-process ng study visa. Ngayon po, 2025, sobrang hirap na po mag-apply ng student. Nung time namin, medyo swerte kami dun sa time namin kasi yun nga 2022 na pinayagan kami ng Government of Canada na mag 40 hours per week, no? Tama ba, no? Yeah. Unlimited. Required hours. More than required as hours. a student. Yun nga. So, talagang medyo medyo Yung batch. pinaboran kami ng Panginoong Diyos. Thank you, Lord. Yun nga, so hanggang Sobra ngayon, lang po namin grateful sobrang dahil grateful namin. inallowed sila yung batch nila inallowed ng unlimited working hours. Compares nung before 2022 at saka ngayon inano na po nila ng 20 hours. After nung ilang nakapag-apply ng study visa on or before November, November 1st ba yun? 2022 na magtawag nito more than 20 hours per week yung nila, yung working hours namin. So yun nga, sinwerte. Then after bago na naman yung rules. Pabago-bago po pabago-bago kasi yung- yung rules ng Canada. Kaya kung may pagkakataon po kayo, kung may opportunity man na like for example yung mga pathway nyo na gusto nyo kung open yun, i-grab nyo yung opportunity na open pa yung pathway. Kasi hindi nyo po alam kung kailan magpo-close yung pathway. Ganun. Tsaka yun po, at nag-apply po kami ng PR way back 2023. Tas yun, awa ng Diyos po, na-approve po yung application namin sa express entry.
with the help of our own knowledge. Kasi Nag-DIY. yung with the help of my wife, kasi siya yung nagsa-study pa po ako noon. Tapos yung wife ko yung nagbabasa, si Mafe talaga yung nagbabasa ng ng yung mga guidelines, mga rules. Tapos ako po yung taga-submit, ako yung tawag nito. Yun nga. Yung documents, about documents. Kasi po nasa ano po namin nung nag-a-apply pa po kami ng study permit. Eh yung hindi pa po kami nag-a-apply, yung nagpaplano pa po kaming mag-apply dito po as a student. So nagsit po kami ni Habi ng masinsinang pag-uusap kung sino mag-study permit, kung sino mag-student, at saka kung sino mag-work. So, diniscuss po namin lahat ng mga weaknesses at saka strengths namin. Yun nga, so napag-decide po namin na mag-aral. Siya na lang po mag-aral, tapos ako yung mag-apply magpi-principal ng PR. Dahil stress na po siya sa pag-aaral, so kailangan po akong may gawin para sa aming dalawa. So, kaya binasa at inaral ko po yung anong pathway na applyan namin para mapabilis yung PR namin. At saka, yun nga. So, research sa Canada website, sa IRCC website. Kasi nandun naman po lahat eh. Kailangan nyo lang talaga pong i-analyze ng 100 times. yung kasi minsan yung mga rules nila nakaka-confuse po. So yun Totoo. po. Ako po yung nag-principal applicant sa sa PR namin. So after nun, mas nauna po yung application namin ng PR kasa nung pagkuha namin ng RN license namin dito sa Ontario. Nakuha namin yung license namin 2024, ano ba yun? March ba yun? March yun sa akin, no? May pala, sorry, May. Tapos yung sa'yo nasa July, oo. Kasi sobrang hirap po mag-aral, tapos nag-aaral pa po ako. May may English exam pa din sila dito. Kasi kailangan for PR application. Kasi PSW pa kami noon, or parang nursing aid sa sa ibang bansa. Yung tawag nursing aid. Dito nila personal support worker. Yun yung ginamit namin. Kasi may ano ba yung tawag nun ba? NOC code. Yun sila Yun, kaya medyo pinalad kami kasi yun healthcare worker. Ayan. So yun nga, tas nakuha namin yung nursing license namin. Then nag-take po kami ng NCLEX exam sa New York. Pero dito lang doon kami sa Toronto nag-take ng exam, pero yung sa US yung NCLEX na na tinake namin. Yun nga sa New York, tapos in-endorse lang namin sa sa CNO yung license namin dito sa Canada. Yun nga. Yun lang guys, yung lahat ng namin, lahat ng story namin. Yun nga, kung hindi pa kayo naka-subscribe, please subscribe to our YouTube channel. Please don't forget to hit like. Okay? Ano pa babe? Hit like, ano pa? Click the notification bell para sa future videos. Para po i-share po namin yung mga experiences namin dito sa Canada. Sa next video po, we'll share our how we yung pag-process ng study permits. We'll give our best na makatulong po sa inyo. Yun lang po. Maraming salamat See you po sa po. panonood.